Ipinahayag ni Ruzu na ang Blood River sa itaas ay isa lamang maliit na bahagi ng kabuuan dahil ang tunay na Blood River ay isang napakalawak na karagatan na higit 10,000 beses ang lawak kumpara sa nakikita sa ibabaw, ngunit ipinaalam din niya na hindi na kailangang bumaba pa roon ang kanyang young master at agad din siyang mawawala sandali. Pagkasabi nito ay bigla siyang naglaho na parang usok sa hangin at iniwan si Ming na walang nagawa kundi mapailing dahil kahit ang ating bida ay nahihirapang unawain ang kakaibang kilos at lalim ng pagkatao ni Ruzu, subalit malinaw sa kanyang isipan na ang babae ay walang masamang intensyon at sa halip ay nagpapakita pa ng hindi inaasahang kabaitan sa kanya. Lumipas ang halos isang araw bago muling nagpakita si Ruzu, ngunit sa pagkakataong ito ay halatang-halata ang kanyang pagkapagod dahil maputlang-maputla ang kanyang mukha na tila nawalan ng dugo at lakas. Nagulat si Ming sa kanyang kalagayan at agad siyang nagtanong kung siya ba ay nasugatan, ngunit umiling lamang ang babae at ipinaliwanag na minamaliit niya ang mga halimaw sa ilalim ng Blood River dahil may mga nilalang doon na umabot sa antas ng Longevity Realm at muntik pa siyang maipit sa panganib. Kasabay nito ay iniabot niya ang isang malakristal na bola ng dugo kay Ming at ipinaliwanag na ito ang tunay na bloodline inheritance. Tinanggap ito ng ating bida habang bahagyang nanginginig ang kanyang kalooban dahil ramdam niya ang bigat at halaga ng bagay na hawak at nagpahayag siya ng pasasalamat. Bahagyang ngumiti si Ruzu at ipinaliwanag na mas ligtas manatili sa itaas ang kanyang young master dahil siya ay lubos ng napagod at kinakailangang humanap ng lugar upang magpahinga at magpagaling. Nagtanong si Ming kung kailan siya muling babalik at ipinaliwanag ni Ruzu na maaaring umabot ito mula 1 taon hanggang 3 taon. Nagbigay ng paalala ang ating bida na mag-ingat siya at iniabot pa ang Trinity Doppelganger Mirror bilang karagdagang proteksyon sakaling makatagpo ng kalaban. Hindi ito tinanggihan ni Ruzu at tinanggap niya ang artifact bago ngumiti at tuluyang nagpaalam. Sa sumunod na sandali ay lumitaw si Ruzu sa isang misteryosong espasyo at agad siyang nagsuka ng maitim na dugo habang kalahati ng kanyang mukha ay naging kasing itim ng tinta at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi dahil hindi niya inaasahan na may ganoong klaseng halimaw sa Blood River. Napagtanto niya na ang tinatawag na Blood River Ancestor ay nagkamali dahil ang ilog na ito ay hindi simpleng nabuo mula sa bangkay ng Blood Demon kundi nagtatago ng isang sinaunang higanteng demonyo na natutulog sa kailaliman at ang lakas nito ay hindi bababa sa Ancient Good Demon God at umabot pa sa ika-9 na antas ng Longevity Realm. Napagtanto rin niya na maswerte pa rin siya dahil nananatiling natutulog ang halimaw na ito sapagkat kung nagising ito ay imposibleng makabalik pa siya ng buhay kaya umasa na lamang siya na balang araw ay lalakas ang kanyang young master at mapipigilan ang mga nilalang na ito. Matapos nito ay agad siyang umupo ng naka-cross-legged at nagsimulang pagalingin ang kanyang malubhang pinsala. Samantala walang kaalam-alam si Ming sa tunay na kalagayan ni Ruzu at lalong hindi niya alam ang tungkol sa higanteng demonyo sa ilalim ng Blood River kaya ibinuhos niya ang kanyang buong atensyon sa pagsusuri at pag-unawa sa impormasyon ng Blood Release hanggang sa lumipas ang higit 3 buwan bago siya muling namulat mula sa kanyang malalim na meditation. Napagtanto ng ating bida na ang bloodline heritage ay napakalalim at mahirap sukatin, ngunit kasabay nito ay nakita rin niya na ang ganitong uri ng cultivation ay kadalasang lumilikha ng makapangyarihang mga halimaw na nawawalan ng pagkatao kaya hindi ito tunay na pag-unlad kundi isang uri ng pag-urong. Dahil dito ay tuluyan siyang nawalan ng interes sa pagsasanay ng ganitong mga pamamaraan dahil para sa kanya ang bloodline civilization ay dapat lamang maging sanggunian at hindi dapat gayahin ng buo. Gayunpaman hindi pa rin may kakaila na napakalaki ng kanyang nakuhang benepisyo dahil tulad ng kasabihan na ang bato mula sa ibang bundok ay maaaring gamitin upang pakinisin ang jade at ang mga pamamaraan ng cultivation ng mga bloodline ay nagsilbing malaking inspirasyon sa kanya. Naalala ni Ming si Jiang Zhu at napagtanto na maaaring nag-aalala na ito kaya nagpasya siyang bumalik agad kaya lumabas siya mula sa Blood River at bumalik sa mountain stream. Pagdating doon ay wala siyang nadatnang kahit sino dahil wala sina Xiao Qiang at Jiang Zhu at nagdulot ito ng matinding pagtataka sa kanya habang sinusuri ang paligid, ngunit walang kahit anong bakas ang kanyang nakita kaya unti-unting nabalot ng pag-aalala ang kanyang kalooban. Hindi nagtagal ay napansin ni Ming na may isang tuktok ng bundok na gumuho hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan at ang mga nakapaligid na kabundukan ay wasak na wasak, kalat ang mga puno at bato sa paligid na malinaw na palatandaan ng isang matinding labanan na naganap doon. Agad niyang tinawag si Xiao Qiang at ginamit ang message talisman upang makipag-ugnayan dito. Makalipas ang ilang sandali ay isang mahina at hirap na tinig ang sumagot at ipinaalam na siya ay malubhang nasugatan at hindi makagalaw.
Biglang bumigat ang dibdib ng ating bida at agad niyang tinanong kung sino ang may gawa nito at kung nasaan si Jiang Zhu. Ipinaliwanag ni Xiao Qiang na ang mga taong mula sa White Tiger Dynasty ay binubuo ng 3 deities at 4 na martial gods na pawang malalakas at may hawak na mga divine artifact at tila nakilala nila ang pagkakakilanlan ni Jiang Zhu kaya nang makita siya ay agad siyang inatake ng malubha bago dinakip si Jiang Zhu at dinala palayo. Napakunot ang noo ni Ming habang iniisip kung ang mga ito ay maaaring mga miyembro ng royal family at kinumpirma naman ito ni Xiao Qiang dahil may isa sa kanila na nagpakilalang crown prince at nagbanta na kapag natagpuan ang kanyang master ay pagsisisihan nito ang lahat. Sa puntong ito ay bahagyang natawa ang ating bida dahil agad niyang naunawaan kung sino ang tinutukoy at napagtanto na si Feng Wuxiang ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya at kay Jiang Zhu ngunit nagtaka siya kung paano natagpuan ng mga ito ang lugar na ito. Ipinaliwanag ni Xiao Qiang na may isang pulang liwanag na umakyat mula sa mountain stream ilang panahon na ang nakalipas at nakita ito mula sa napakalayong distansya dahilan upang maraming master ang dumating sa lugar ngunit wala ni isa ang nang ahas na pumasok sa Blood River dahil sa takot sa kung anong nasa loob nito. Sa sandaling ito ay naunawaan ni Ming na si Ruzu ang sanhi ng pangyayaring ito at kahit hindi niya ito napansin habang nasa loob siya ng Blood River ay malinaw itong nakita ng mga tao sa labas. Huminga ng malalim ang ating bida at iniutos kay Xiao Qiang na magpahinga at magpagaling habang siya mismo ang pupunta upang iligtas si Jiang Zhu. Nagbigay ng babala si Xiao Qiang na bilang isang prinsesa ay hindi agad sasaktan si Jiang Zhu ng White Tiger Dynasty ngunit mas mabuting umalis na lamang siya sa lugar at mag-ingat subalit kalmado lamang na nagpahayag si Ming na hindi niya iiwan ang plano at dadalhin pa rin niya si Jiang Zhu sa Marriage Lake kaya hindi masasayang ang paglalakbay na ito. Pagkatapos nito ay pinutol niya ang komunikasyon. Ang White Tiger Dynasty ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Tianyuan Continent at kabilang sa 5 dakilang dynasties ay ito ang may pinakamaliit na teritoryo at pinakamahinang lakas militar ngunit dahil sa maayos nitong ugnayan sa iba pang 4 na dynasties ay naging napakatatag ng kapangyarihang pampulitika nito at umunlad ng husto ang kalakalan kaya sa usapin ng buwis ay ito pa ang may pinakamataas na kita sa 5. Pagdating sa loob ng White Tiger Dynasty ay agad na binago ni Ming ang kanyang anyo at nakipag-ugnayan sa Haotian sect upang makakuha ng impormasyon at hindi nagtagal ay nakumpirma niya na si Jiang Zhu ay naroon nga ngunit kasalukuyang bihag habang ang Vermilion Dynasty ay nagpadala na rin ng mga tao upang kunin siya pabalik. Napagtanto ng ating bida na tiyak na mapaparusahan si Jiang Zhu kapag nakabalik ito kaya mas lalong tumibay ang kanyang desisyon na iligtas ito anuman ang mangyari. Sa loob ng White Tiger Palace sa tirahan ng Crown Prince ay malamig na tinitigan ni Jiang Taishan si Jiang Zhu habang kinukwestiyon kung alam ba nito ang kinaroroonan ni Ming ngunit mariing itinanggi ni Jiang Zhu at ipinakita ang malamig na pag-uugali na tila wala siyang alam at wala silang ugnayan. Lalong nagalit si Jiang Taishan at iginiit na kung wala silang ugnayan ay hindi sana ito tatakas kasama ang lalaki at ipinahayag niya na huwag isipin ni Jiang Zhu na dahil pinapaboran ito ng emperor ay hindi na siya magpapakita ng kalupitan dahil bago pa sila dumating ay binigyan siya ng kapangyarihang ipapatay ito kung kinakailangan. Nanginig ang katawan ni Jiang Zhu dahil sa narinig at agad niyang itinanggi ito dahil hindi niya matanggap na magbibigay ang kanyang ama ng ganoong utos, malinaw na ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi. Ngumiti ng may kasamang kasamaan si Jiang Taishan at ipinahiwatig na hindi siya nagsisinungaling dahil ang isang imperial edict ay hindi maaaring maglaman ng walang katuturang salita, at agad niyang inihagis ang isang scroll patungo kay Jiang Zhu. Tinanggap ito ni Jiang Zhu at nang buksan ay tumambad ang isang utos na parang kidlat na tumama sa kanyang puso dahil malinaw na nakasaad na kailangang ihatid pabalik ang Princess Zhu sa kabisera at kung siya ay tumutol ay papatayin siya sa mismong lugar. Sa isang iglap ay napaiyak siya dahil hindi niya lubos maisip kung bakit naging ganoon kalupit ang kanyang ama na dati niyang kinikilalang mapagmahal. Malamig na nagsalita si Jiang Taishan at ipinahiwatig na ngayon ay natatakot na si Jiang Zhu at muli niyang tinanong kung nasaan si Ming habang minamaliit ang ating bida bilang isang hamak na tao na hindi karapat-dapat sa kanya, at iginiit pa na makakahanap siya ng mas karapat-dapat na kapareha na mas mataas at mas mabuti kaysa rito. Agad na pinatigil ni Jiang Zhu ang kanyang mga salita at ipinakita ang matinding pagtutol dahil hindi niya ito pakikialaman. Sa galit ay agad siyang sinampal ni Jiang Taishan na nagpatamba kay Jiang Zhu sa sahig habang may dugong lumabas sa kanyang bibig, ngunit nanatili siyang walang emosyon at malamig na nagpahayag na hinding-hindi siya makakakuha ng kahit anong impormasyon mula sa kanya. Lalong naging mabagsik ang tono ni Jiang Taishan at ipinaalala na isa siyang dalubhasa sa soul-searching techniques at ipinahiwatig ang matinding sakit na maaaring maranasan sa prosesong ito.
Nanginig ang buong katawan ni Jiang Zhou ngunit kinagat niya ang kanyang mga labi at piniling manatiling tahimik. Kaya mariing nagbanta si Jiang Taishan na kung hindi pa siya matitinag ay wala na siyang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili kapag siya ay naging malupit. Kaagad niyang itinaas ang kanyang kamay at itinapat ito sa mukha ni Jiang Zhou upang gamitin ang Great Soul Search ang Divine Power. Sa sandaling ito ay may isang bantay na biglang tumayo at mariing sumaway kay Jiang Taishan habang ipinapakita ang matinding paghamak dahil hindi nito dapat gawin ang ganoong bagay sa sarili niyang kapatid. At ang bantay na ito ay walang iba kundi si Ming na lihim na nakapasok matapos pabagsakin at palitan ng isang tunay na bantay noong nakaraang araw upang mailigtas si Jiang Zhou. Nang makita niyang malalagay sa panganib ang dalaga ay hindi na niya kayang manatiling tahimik kaya napilitan siyang kumilos. Nagulat si Jiang Taishan ngunit agad siyang napatawa ng malakas habang kinikilala si Ming at ipinahiwatig na hindi nito alam ang tama at mali dahil kusang lumantad, at para sa kanya ay isang magandang pagkakataon nito. Samantala, walang pakialam ang ating bida sa paligid at tinulungan niyang makatayo si Jiang Zhou habang banayad na pinagsabihan na sana ay sinabi na lamang nito ang kanyang kinaroroonan upang hindi na ito nagdusa. Napuno ng luha ang mga mata ni Jiang Zhou at ipinakita ang halo-halong emosyon habang sinasabing siya ang tunay na mangmang dahil kusang nagpakita at inilagay ang sarili sa panganib. At tinanong kung sa tingin ba nito ay makakatakas pa ito. Bumalik si Ming sa kanyang tunay na anyo at kalmadong nagpahayag si Ming na kung hindi man siya makaalis ay mananatili siya sa tabi nito. Lalong naantig si Jiang Zhou at napaiyak ng tuluyan dahil sa magkahalong lungkot at tuwa, ngunit ipinakita rin ang takot na ayaw niyang mamatay si Ming. Nanatiling kalmado ang ating bida at ipinahiwatig na hindi siya basta mapapatay at hindi kayang gawin ito ng isang tulad ni Jiang Taishan. Agad na nagalit si Jiang Taishan at kinwestiyon ang kanyang sinabi. Ngunit walang pag-aalinlangan na ipinahayag ni Ming ang kanyang paghamak at ipinaalam na hindi siya mapipigilan ng sinuman sa lugar na ito. Dahil dito ay agad nag-utos si Jiang Taishan na hulihin siya. Sa isang iglap ay higit sa 10 martial gods at deities ang sumugod mula sa paligid at nagpakawala ng malalakas na divine thoughts na bumagsak kay Ming at Jiang Zhou na parang pandurog na puwersa, ngunit sa kabila nito ay tila mga anino lamang ang dalawa at hindi man lang naapektuhan ng anumang puwersa. Nakaramdam ng kakaiba si Jiang Taishan at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari. Bahagyang natawa si Ming at ipinaliwanag na dumating siya dito kahapon at hindi siya nagpahinga sa buong araw dahil naghanda siya ng isang illusionary teleportation array sa lugar. Kaya sa oras na ito ay nasa 10,000 milya na ang layo nila ni Jiang Zhou at ang nakikita ng lahat ay isa lamang ilusyon. Pagkasabi nito ay biglang naglaho ang kanilang anyo at tila naglaho na parang bula. Halos mabaliw sa galit si Jiang Taishan at agad nag-utos na habulin sila. Kaya sabay-sabay na kumilos ang napakaraming master mula sa tirahan ng Crown Prince at kumalat sa iba't ibang direksyon upang tugisin ang dalawa. Hindi nagtagal ay pati ang mga master ng White Tiger Dynasty ay sumama na rin sa paghahanap. Ngunit sa gitna ng napakalawak na lugar at dami ng tao ay wala silang kahit anong bakas na natagpuan. Matapos halos lahat ay umalis sa lugar ay saka pa lamang muling nagpakita si Ming at Jiang Zhou sa isang hindi kapansin-pansing sulok. Pinunasan ng ating bida ang malamig na pawis sa kanyang noo at ipinahayag na muntik na silang mabunyag dahil kung hindi naging pabaya si Jiang Taishan at nag-imbestiga ng maayos ay tiyak na matutuklasan sila. Sa katotohanan ay wala naman talagang illusionary teleportation array dahil isang invisibility array lamang ang kanyang inihanda upang lokohin ang lahat. At dahil sa pagkataranta ng kalaban ay hindi na nito nasuri ng maayos ang paligid. Samantala pinunasan ni Jiang Zhou ang kanyang mga luha at ipinakita ang paghanga sa lakas ng loob ng ating bida. Hinayla siya ni Ming at nagpasya silang umalis agad dahil nananatiling mapanganib ang lugar at kailangan pa nilang magtungo sa Marriage Lake. Bilang isang prinsesa ay hindi pa naranasan ni Jiang Zhou ang ganitong klase ng sakit at pagkabigo dahil hindi niya inaasahan na ang sarili niyang ama ay maglalabas ng utos na papatayin siya. Ngunit kasabay nito ay hindi rin niya inaasahan na may isang taong handang isugal ang kanyang buhay upang iligtas siya kaya ang kanyang damdamin ay magkahalong lungkot at saya. Gamit ang Flying Dragon Escape ay mabilis na nilisan ni Ming ang lugar at agad silang naglakbay at lumipad palayo mula sa Hutu Palace. Sa gitna ng kanilang paglalakbay ay biglang nagpahayag si Jiang Zhou na siya ay pagod na ikinagulat ng ating bida dahil siya naman ang nagdadala sa kanilang paglipad ngunit bilang isang babae ay hindi na siya nakipagtalo pa at iminungkahi na magpahinga muna. Umiling si Jiang Zhou at ipinaliwanag na mas mabuting lumayo pa sila sa Hutu Palace,
Kaya napakamot na lamang si Ming at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Sa bahagyang panunumbat ay ipinahiwatig ni Jiang Zhu na maaari naman siyang buhatin nito sa likod, dahilan upang mapailing ang ating bida habang inaalala na dati ay siya ang binuhat nito mula sa Ashur Dragon Dynasty hanggang Hutu Dynasty ngunit ngayon ay siya naman ang inaasahang gumawa nito. Sa kabila ng kanyang pagrereklamo ay yumuko pa rin si Ming at pinahintulutan si Jiang Zhu na sumampa sa kanyang likod, at sa sandaling ito ay naramdaman niya ang lambot at init ng katawan nito na yamakap sa kanya habang ang mga braso nito ay mahigpit na pumalibot sa kanyang leeg. At ang halimuyak na nagmumula rito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Bahagyang nagpahayag si Jiang Zhu ng pag-uudyok na magpatuloy sila kaya ngumiti si Ming at hinawakan ang kanyang mga hita upang masigurong maayos ang pagkakakapit bago siya muling lumipad patungo sa kanlurang direksyon. Sa kalaliman ng gabi at sa taas ng kanilang paglipad ay malinaw nilang natatanaw ang malawak na kalangitan na puno ng mga bituin. Ikiniling ni Jiang Zhu ang kanyang ulo habang pinagmamasdan ang langit at unti-unting napuno ng kapayapaan at kasiyahan ang kanyang mukha habang ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na hindi siya saktan o abusuhin sa hinaharap. Napailing lamang si Ming at ipinahiwatig na wala naman siyang ginagawang masama at kahit na nais man niya ay hindi rin ito mangyayari kung hindi papayag ang kabilang panig. Magkaiba ang naging pag-unawa ng dalawa sa salitang ito kaya agad na puno ng hiya at inis si Jiang Zhu at marahang kinurot ang dibdib ni Ming gamit ang kanyang malambot na kamay. Hindi ito masakit para sa ating bida at sa halip ay nagdulot pa ng kakaibang kiliti na halos ikapanghina niya dahilan upang mapagtanto niyang kung ipagpapatuloy pa niya ang ganitong panunukso ay maaaring humantong sa hindi kanais-nais na sitwasyon. Agad niyang iniba ang usapan at tinanong kung ano ang balak ni Jiang Zhu sa hinaharap at kung totoo bang papatayin siya ng Vermilion Emperor kapag sila ay bumalik. Nakaramdam ng pait si Jiang Zhu sa kanyang puso at ipinahayag na hindi rin niya alam ang magiging kapalaran niya. Natahimik si Ming at napaisip ng malalim dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito at sa kanyang kalooban ay alam niyang may bahagi siya sa nangyari dahil kung hindi niya tinulungan si Jiang Zhu na umalis ay hindi sana umabot sa ganito ang lahat. Mahinang ipinahayag ni Jiang Zhu ang kanyang nais na sumama na lamang sa kanya at agad itong naunawaan ng ating bida dahil malinaw sa kanya ang damdamin ng dalaga. Gayunpaman batid niyang marami siyang kalaban at hindi pa niya kayang protektahan ang sarili ng lubos lalo na at hindi pa niya naliligtas si Lan So kaya kung isasama niya si Jiang Zhu ay lalo lamang niya itong mailalagay sa panganib. Matapos ang ilang sandaling katahimikan ay ipinaliwanag ni Ming na kahit ang mababangis na hayop ay hindi kinakain ng sarili nilang anak kaya mas lalong hindi ito gagawin ng isang tao at ipinaalala niya na hindi naman nakagawa ng mabigat na kasalanan si Jiang Zhu kaya hindi siya tunay na papatayin ng kanyang ama. Ngunit umiling si Jiang Zhu at ipinahayag na nawalan na siya ng gana at pagnanais na makita pa ang kanyang ama anuman ang mangyari. Ipinaliwanag ng ating bida na ang royal family ay kilala sa pagiging malupit kaya kailangan niyang maging maingat at dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang prinsesa ay mas maganda ang kanyang kinabukasan kumpara sa karaniwang tao kaya hindi niya dapat basta bitawan ang lahat at darating ang panahon na maaari niyang makamit ang kalayaan kapag naabot niya ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Naunawaan ni Jiang Zhu ang intensyon ni Ming at tinanggap niya ang payo nito kaya marahan siyang sumang-ayon. Pagsikat ng araw ay nakarating ang dalawa sa Marriage Lake, isang lawa na hindi man kalakihan ngunit sinasabing kayang ipakita sa refleksyon nito ang taong makakasama habang buhay. Napakaganda ng tanawin sa paligid at kahit maaga pa ay maraming kabataang lalaki at babae ang naroroon, karamihan ay magkakapareha at nagpapakita ng pagmamahalan. Habang papalapit sa lawa ay tila nagbago ang kilos ni Jiang Zhu at naging parang isang mahiyain na dalaga na puno ng pag-asa at kaba at dahan-dahan siyang lumapit sa tubig habang nakatuon ang kanyang paningin sa refleksyon. Sa sandaling ito ay tumabi si Ming sa kanya at sabay nilang tiningnan ang lawa at maya-maya ay napakamot ang ating bida habang nagtataka dahil wala siyang nakitang iba kundi ang kanilang sariling refleksyon. Sa halip na madismaya ay namula ang pisngi ni Jiang Zhu at bahagyang ngumiti bago ipinahiwatig na umalis na sila. Nagtaka si Ming dahil sa haba ng kanilang nilakbay ngunit tila hindi man lang ito nasiyahan na tumingin pa subalit ipinahayag ni Jiang Zhu na sapat na ang kanyang nakita. Hinayla niya si Ming at agad silang lumipad palayo na tila ayaw nang magtagal pa sa lugar kaya walang nagawa ang ating bida kundi sumunod habang iniisip na nasayang lamang ang kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal matapos silang umalis ay may isang babae at isang lalaki ang dumating sa lawa at sa mahinang tinig ay nagtanong ang babae kung magagalit ba ang kanyang kasama kung may iba siyang makita sa refleksyon.
Ngumiti ang lalaki at ipinaliwanag na ang marriage lake ay nangangailangan ng dalawang tao upang makita ang tunay nitong ipinapakita. Ipinaliwanag ng lalaki na kung ang dalawang tao ay itinakdang magkatuluyan ay magiging malinaw ang kanilang refleksyon sa tubig, ngunit kung hindi ay magiging malabo ito, at pagkatapos ay niyakap niya ang babae at dinala ito palapit sa lawa. Tulad ng inaasahan ay malinaw na malinaw ang kanilang refleksyon sa tubig, kaya labis na natuwa ang babae at nakaramdam ng kapanatagan habang mahigpit siyang niyakap ng lalaki at ipinakita ang kanyang pagmamahal.